my beloved Boss Mike Cervera. Maraming beses kong binanggit ito mula nung bumalik ako humarap sa inyo, mag-YouTube, social media. Ano sabi ko sa inyo? May kwento ko. Di ba? Ngayon yung kwento ko, mga kababayan, nako, eto. Mga kababayan ko, pakinggan nyo si Atty. Claire Castro. Kung hindi ba naman mga gunggong to, kasama si Digunyo, at ginamit si Buday, na mukhang alam niya, mga kababayan. Eto, pasok. Anong binala? Eto, Roque. Kasi kayo, mga walang ya kayo. Eto, pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Mukhang saktong-sakto sa mga bitaw ko. Yung mga binitawan ko, mga salita at mga katwiran, mga nalaman. Mga kababayan, eto, binabanggit na ni Atty. Claire Castro yan. Eto, pakinggan natin. Mga kababayan, attorney, ano yon? Nalaman mo? Pasok. Ano bang binalak nila? Sa totoo lang. Diba? Anong pinlano nila? They will just allow PBBM to rule for 2 years. Tapos papa-impeach ang Marcos. Oo. Para mag-gloria makapagal 2.0. Yun. Si Duterte. Oo. VP Sara. Bakit kaya? Bakit kaya VP ang tinakbo ni VP Sara at hindi presidente? Samantalang sabi ng tatay niya dapat presidente siya, di ba? Para pag vice-presidente siya, gagayahin yung stand ni Gloria, pwede niyang gayahin yung stand ni Gloria, tanggal ang Marcos, impeach. Tapos the following presidential election, she can still run. Yan. Like Gloria. Oo. DND ang gusto niya, di ba? Bakit DND? National Defense, hawak ang militar. Armed Forces, hawak. Para pag nag-people power, hawak niya sa liig mga militar. Ang daming midnight appointees. Hindi ko. Kahit na papasok ng PBBM. Walang respeto, di ba? Wala. Pero anong balak? May balak. May balak? Diba? May balak yun. Oo. Nakawa nyo, mga kababayan ko, sa matatagal na rito. Sa matatagal na ho rito, sinabi ko na yan. Di mo ba? Sino ho yung mga nakapanood niyan, mga kababayan? Matagal ko nang sinasabi yan. Eto, bigyan natin ng reaksyon, mga kababayan, Ano bang binalak nila? Sa totoo lang. Diba? Anong pinlano nila? Iyan na nga, anong pinlano? Oo. Ang plano nila, ganire, eto nakwento ko na, ulitin ko lang. Ang plano nila, aatakihin yan ng mga vlogger, si Pangulong Bongbong. Kauupo pa lang ni Pangulong Bongbong, saksing buhay ako. Di ba? Sinabi ko, saksing buhay ako. Nire-recruit ang mga vlogger para bumaliktad at birahin, banatan, siraan, at gumawa ng isang propaganda na nagdodroga daw si Pangulo. Nandun ako di ba? 2 buwan pa lang nauupo, balak na nila talaga, mga kababayan. Yun naman pala, plano talaga nila Sara na gawing, gawing Erap Estrada si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw, ang kanilang paningin, weak leader daw. Weak leader yan, mahina, kayang-kaya natin yan, Eka. Ang puso ko, mga kababayan, isinilang to, na may pagmamahal na kay Apo. Tahimik lang ako, mga kababayan. Habang pinakikinggan, ang ganda ng plano, next. Eto na, susunod. Next, yung mga vlogger, pagkatapos ng vlogger na tirahin ng tirahin, eto na, mga kababayan, lalabas si Vic Rodriguez, lalabas si Digong, lalabas si Gloria. Yang tatlo na yan, mga kababayan, si Gloria, si Digong, si Vic Rodriguez, maglalabasan. Ano papel? Uulitin ko sa mga hindi nakakaalam. Ito'y matagal na. Nakaraang taong ko pa tinatalakay, nakaraan pa. 2023, pagpasok ko ulit sa social media, anong sabi ko? Magiging whistleblower daw, sino? Vic Rodriguez. Sino? Anong papel ni Gloria? Magiging kakamada. Kasi si Gloria daw ang magaling. Siya pag
gawa ng pag-aagaw ng posisyon. Kita nyo naman, 2 beses yung kanya. Sino? Si Digong. Si Digong daw ay magsisigaw na meron tayong weak leader, bangag na presidente. Ginawa. Nangyari, mga kababayan. Oo, nangyari. At meron ng mga militar na nakahanda na pahayag na ng pagbitiw daw ng suporta kay Pangulo. Naku, Diyos ko, magulo to. Magulo yan, sabi ko. Naku, magulo. Sa isip-isip ko lang. Diba? Sa isip-isip ko lang, mga kababayan. Anong gusto nyong gawing guluhin ang bansang ito? Hindi pa ba kayo nadala? Sa isip ko, mga kababayan, hindi pa ba kayo nadala sa nangyari na mga pang-aagaw ng posisyon? Kay Apo Lakay, inagaw ang posisyon. Kay Erap Estrada, inagaw ang posisyon. Ang tanong, nagbago ba ang bansa na to? Nawala ba ang korupsyon? Nawala ba ang kahirapan? Umangat ba ang Pilipinas? Nada, nga. Siyempre, mga kababayan ko. Oo. Wag na si Attorney Trixie, kaibigan natin yan. Oo, di ba, mga kababayan ko? Oo, meeting kami nila Attorney Trixie. Meeting kami nila Maharlika. Diyos ko, iisa sinasabi nila. Naririndi ang beauty ko. Para bababain ng Pangulo. Siyempre, mga narinig ko, mga kababayan. Hindi pwede itong mangyari. Oo. Manong Bongbong. Oo. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ganito gagawin nila sa'yo. Siyempre, alangan naman na hindi mo sasabihin yung mga napag-usapan at pinaplano. Di ba? Okay, tawag ako. Oo. Manong Bongbong. Oo, balak ka ng i-impeach, ikudita, pababain ka daw sa pwesto. Ay, nako. Natandaan nyo ba yan? Yang kwento na yan, mga kababayan. May kwento yan, hanapin nyo sa mga nakaraang taon. No? Yung bago ako bumalik. Hindi, yung pagbalik ko rito, mga kababayan. Pagbalik ko rito sa social media, yan ang aking katwiran na eto na ang totoong nangyari. At tinalakay din namin yan sa The Big Five, di ba? Tinalakay namin kasama kami ron Yan, Ngayon, ang tanong ko, minsan napapaisip ako, kung tama ba yung ginawa ko o mali. Kayo na nga bahalang magkomento. Oo, tama ho ba yung ginawa ko o mali? Oo. So yan, mga kababayan. Kaya etong sinasabi ni Attorney Claire eto na. Mukhang galing kay Manong Bongbong. Eto na. Pasok. Ano bang binalak nila? Ano? Sa totoo lang. Yan. Diba? Anong pinlano nila? Ano? They will just allow PBBM to rule for 2 years. Tapos papa-impeach ang Marcos. Oo. Hanggang 2 taon lang daw Sabi nung ni Maharlika, pinakamatagal, 2 taon lang si Bongbong Marcos, Sabi ko, bakit naman 2 taon lang pinakamatagal? Kasi daw may proseso yan Oo. May proseso. Dadahan-dahanin. Kung maalala nyo noon, mga kababayan, ano sabi ni Maharlika nung kasagsagan ng banat niya kay Pangulong Bongbong Marcos ng puro fake news? Kayong mga vloggers, anong hinihintay nyo dyan sa Pilipinas? Ganun Napanood nyo yon kay Maharlika? Kayong mga vloggers! Galit na kasi. Bobo, mas malakas ang impluwensya ko sa'yo. Siyempre, papaliwanag mo sa mga vloggers, yung mga tao na hindi totoo yan sinasabi ni Maharlika. Nandoon ako. Di ba, mga kababayan? Isa-isa. Sinasabihan ko yung mga vlog, huwag kayo maniwala dyan, huwag kayo sumama. Oo, ang hatid niyan, kaguluhan, ganito, ganyan. Ang plano nila, pabagsakin si Pangulong Bongbong. Payag ba tayo ng ganon? Hindi tayo papayag. Lalaban tayo! Hanggang nabuo, mga kababayan, ang isang solido na paglaban, pakikibaka ng mga vloggers. Para kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba kayo nagtaka? Naging solido, mga kababayan, kahit na yung walang kinalaman, nagkaroon ng alam
Kaya mga kababayan, dumami tayo. Dumami tayo. Marami nang bumatikos, bumanat, kumontra sa mga DDS na yan. Ganon libayan. Diba? Kapag hindi ganon ang mga diskarte, wala. Wala kang maipapanalo, maniwala ka. Oo. Payong galing lang sa isang barbero yan. Diba? Sige, tuloy natin to. Para mag-Gloria, makapagal 2.0 si Duterte. Oo, ganun talaga. Attorney yung plano nila eh. Pababagsakin nila talaga. VP Sara. Bakit kaya? Bakit kaya VP ang tinakbo ni VP Sara at hindi pa? Kasi nga, gusto niya mas mahaba yung termino. Nagkamali sila ng ng diskarte, mga kababayan. Nagkamali ng diskarte. Kasi ang diskarte talaga nila, hanggang 2 taon lang, biruin mo, ang sasalo ng 4 na taon, sino? Si Sara Duterte? Kung sakali naman, papatanggal si Pangulo. Tapos nun, re-electionist, mga kababayan, pwede pa siyang tumakbo uli. O, kita nyo? Plus 6 na taon. Bay 10 taon mauupo yung isang luka-lukang yun. 10 taon mauupo yung isang luka-luka na vice-presidente sa pagiging presidente. Grabe, no? Tuloy. Presidente. Samantalang sabi ng tatay niya, dapat presidente siya, di ba? Kapag vice-presidente siya, gagayahin yung stand ni Gloria. Pwede niyang gayahin yung stand ni Gloria. Hanggalang Marcos impeach. Yan na nga yung plano. Kokopyahin nila, mga kababayan, yung ginawa ni Gloria kay Erap Estrada. Para nga naman, mga kababayan, magaya. Magaya yung panunungkulan ni Gloria. Napakatagal, di ba? Inagaw yung pwesto. Tumakbo si FPJ. Dinaya neto. Hello, Garci. Sabi, di ba? Hello, Garci. Kailangan na ako manguna dyan. Opo, ma'am. Sabi naman ni Garci. Opo, ma'am. Hindi natin papayagan na matalo kayo rito. Nadaya na po namin, ma'am. Grabe, di ba? Grabe, di ba? Tapos, mga kababayan, ayun na nga. Aba, mga kababayan, naipanalo pa rin ni Gloria yung pagiging presidente niya kahit dinaya. Kawawang FPJ. Hindi naging presidente. Kinamatayan sa sama ng loob. Ayun, mga kababayan. Presidente. Hindi naging presidente. Sama ng loob eh. Di ba? Tuloy. Tapos the following presidential election, she can still run. Correct. Like Gloria. DND. DND ang gusto niya, di ba? Bakit DND? National Defense? Para kapag ka nagkaroon ng mga people power, kasi nga pag gagalitin daw namin, mga kababayan gagalitin daw namin yung mga tao sa mapamagitan ng mga vlogger, malaking tulong. Gagalitin daw namin kayo. Papahayag namin ganito. Bangag, adik daw si Pangulo, ganon. Yun naman ang ginawa nila eh. Tinuloy nila yung plano nila. Kahit sinabi ko na malabnaw. Sa totoo lang sabi ko pa kay Maharlika, alam mo yung plano na yan malabnaw. May hirapan kayo dyan. May hirapan kayo. Kung ganyan lang, sabi ko, titigil na akong mag-vlog, bahala na kayo sa buhay ninyo, gugulo nyo. Sabi mga kababayan, hindi, kakayanin natin yan, kakayanin natin. Ayun, tinuloy-tuloy nila. Hawak ang militar. Armed forces, hawak. Para pag nag-people power, hawak niya sa liig mga militar. Siyempre, hawak niya sa liig ang mga militar. Sugod! Ganon. People power, general. Ganon, general. Pumunta ka ng EDSA. Tanga! Yun talaga yung plano, mga kababayan. Hindi ba kayo nagtataka? Si Vico Rodriguez, hindi nagtagal, bumalik agad. Kasi plano. Di ba kayo nagtataka? Si Buday, kita nyo, mga kababayan, nakiramdam. Kasama yun sa diskarte nila. Ano nangyari, mga kababayan ko? Panay ang paninisi. Nino,
ng mga DDS kay Pangulo. Inang-ina nyo. Yan naman ang talagang totoo eh. Sisi kayo na sisi sa isang mabuting presidente. O di ba naman kayo mga gunggong talaga? Our beloved Boss Mike.